Nagpapasalamat kami sa pagpapala ng Panginoong Diyos, ang Panginoon ng kasaysayan, Panginoon ng iba't ibang taya. Natitipong kami, iniaalay na po namin ang iba't ibang mga patotoo na nangyari na ganap sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng daigdig. Nagkapalad ako na makarating sa iba't ibang dako ng mundo upang ipalutang ang pamathalaan ng Filipino People's Earth Charter. Ito po ang Filipino contribution to the People's Earth Charter. Nakaugat sa panawagan ng mga banal na ninuno at bayani. Tayo po ang kauna-unahang pamahalaan na nag-ambag upang magkaroon ng tinatawag na drafting of the International People's Earth Charter to transform the planet Earth into a caring home, a caring community of nations. Ang una pong dokumento na ito ay nilagdaan sa pangunguna ni Pangulong Fidel Ramos sa Cueva Pamitinan, kung saan ginawa ng Katipunan ang panata sa kalayaan na may puri at kabanalan. Ito naman po ngayon ang nilagdaan sa pangunguna ni COMELEC Commissioner Rene V. Sarmiento at iba't ibang sektor, Multi-Sectoral Anti-Corruption Council, Moral Recovery Officers Foundation Incorporated, Good Citizenship, National Social Action Council at iba't iba pang mga sektor, at higit sa lahat, ang Pamitinan Protected Area Management Board sa pangunguna ng Department of Environment and National Resources, ang lalawigan ng Rizal Province, sa pangunguna ni Gobernador Casimiro A. Inares III. Kaya ito po ang itinanghal at ito po pinagkalooban naman ako ng grasya ng Universidad ng Pilipinas na makalibot din sa iba't ibang dako ng mundo upang ipakalala sa kanila na ang Pilipinas ang nangunang pamahalaan, upang ang bawat pamahalaan ay maging isang pamathalaan o pamahalaan na may patnubay ni Bathala or sacred prophetic politics. Aming estudyante, kung ano po ang ginawa naming panata noong Hunyo 17, 2010 sa Pamitinan, ang panata na pinangunahan ni Commissioner Sarmiento. Basahin niya. Sige. Kami na kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan ay buong puso na iniaalay ang aming mga sarili sa isang panata upang ang mga pinuno ng bayan ay mabigyan ng sapat na patnubay at lakas na makaganap sa mga simulahin at adhikain ng mga Filipino Earth Charter na pinangungunahan ng pamathalaan, ang pamamahala ng may patnubay ni Bathala, upang ang sambayan ng Pilipino ay lubusang maitanghal ang maningning na liwanag ng Katipunan 1896 at EDSA 1986. Sa taong 2010, umaasa kaming lahat ng patotoo ng dakilang Diyos sa grasya ng pamathalaan para sa mga pinuno at mamamayan ng Pilipinas. Naniniwala kami sa mga patotoo ng aming mga banal na ninuno at bayani sa pamathalaan. Higit sa lahat, ipinagdiriwang namin ang makasaysayang araw ng ito bilang panata sa pamathalaan ng Filipino Earth Charter na kinatawan ni Dr. Jose Rizal at ng banal na Katipunan. Sa aming paglagda sa panata na ito, batid namin ang kalinga at pagpapakasakit na aming gagampanan upang ang bagong pamahalaan ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III ay maging isang pamathalaan. Po ang una kong aklat, pamathalaan, ang pagbubukas sa tipan ng mahal na ina. Ito po ay binubuo ng tipan ng iba't ibang kapatiran ng Pilipinas. Ang mga tagapagtaguyod ng mga banal na simulain ni Rizal at Katipunan at iba't ibang mga bayani
mga banal na ninuno at bayani ng lahi. Sila po naging gabay ko sa pagtuklas kung ano ang propesiya sa Pilipinas na balang araw ang Pilipinas ang tatanghalin sa sandaigdigan. Pinalimbag ng National Commission for Culture and the Arts. Dito po, sa aklat na ito, ipinakita kung ano ang kaganapan ng Katipunan 1896, EDSA 1986, at ngayon, ayon sa panata na pinangunahan naman ni Commissioner Rene Sarmiento, ang Pamatalaan 2010. Babasahin po ng aming mag-aaral ang nakasulat na isinulat ko sa paunang salita. I dreamt of EDSA a month before it happened, January 1986. I dreamt of the Pamintinan Cave in January 1995, 2 months before its centennial year in April 1995. And now my dream about Pamathalaan is beginning to see glimpses of fulfillment. These dreams made me bold in declaring to international audiences that one day, Pamathalaan will be the Filipino contribution to the concept of sacred or prophetical politics, Consolacion or Alara, from Panimula. At ito naman po, na ang pamagat ay the Filipino Earth Charter Pamatalaan Dambana ng Bayan. Ito po ang pamitinan kung saan naming ginampanan ang panata sa kalayaan na may purit kabanalan. Ito po ang tinatawag nating bundok na dalawa kung saan ayon sa mito, according to myth, si Bernardo Carpio ang tumayo sa gitna upang hindi matuluyang pagumpugan ng dalawang bato ang dalawang bundok. Ngayon naman po sa aklat na ito, naambag ko my contribution to the Earth Charter Plus 5 in Netherlands, attended by Her Majesty Queen Beatrix of Netherlands. Dito po ipinapakita na ang banal na espiritu, ang Pilipinas ang nagtataglay, iwawagayway ang tagumpay ng banal na espiritu sa bawat bansa. Kaya siya po ang nasa gitna. Dito ang mga pangulo, si Pangulong Fidel B. Ramos sa Cueva Pamitinan, si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa Malacanang, at si Pangulong Joseph Ejercito Estrada sa Bundok Banahaw. Ngunit lahat ito ang kabuuan upang maganap ang naging panaginip ko Enero 1986, isang buwan bago maganap ang EDSA Revolution. Ng mga panaginip ko si Cory Aquino sa EDSA, at itinaas ko daw sa panaginip ay itinaas ko ang kanyang kanang kamay habang isinisigaw ko ang mabuhay ang mahal na ina, at inihandog sa kanya ang munting estatwa ng Statue of Liberty. Ito po ang Interfaith Virgin of the Globe, Virgin Most Powerful, na ibinigay sa akin upang po anuman ang magbibigay anyo, imahen, kung ano ang ibig sabihin ng Filipino Earth Charter Pamatalaan Dambana ng Bayan. Ito naman po, Rizal and the Katipunan Pilgrimage for Sacred Prophetic Politics in the Philippines for the World. Nandito po mga ginanap namin sa Universidad ng Pilipinas. Nandyan din ang larawan ng iba't iba nating mga pinuno kung paano sila nagpapatotoo. Mumunting hakbang kung paano nagpapatotoo sa pamatalaan or sacred prophetic politics in the Philippines for the world.